Ina na, sarap. sarap si Krang. Voilà. Ça. I'm going to show you something. Attends, I'm going to show you something. Ça. This one is Lola Eyes. Timmy. Eto, did you find the right wife? Quoi? Did you find the right wife? The right wife. Let me think. I'm going to eat first. I'm going to tell you after. Okay? Drive. Si George magdadrive. Tingnan mo. Ayan, si George si George ang Je suis encore jeune et je vais pas mourir, moi. Va doucement, hein. Si George. C'est bon, on va pas trop vite. On a le temps, hein. Putain, la high-tech, hein. High-tech ka, mama. Wow, high-tech ka. Ça, c'est quoi, ça? Tu le vois pas? Ouais. Ah, c'est la vitesse. La température ou la vitesse? Non, la vitesse. La vitesse, ça. Ouais. Pourquoi t'as ça? Quand je dépasse 80, Ouais. 90, ils sont là. C'est sur la voiture, là. Bigay ni George lahat ng bagay-bagay ni Adel. Bibigay niya dito sa parang mga sisters. Friday po today. Pork chop lang po kami dalawa ni Frank. So, yung pork chop po dito maraming klase yun mo. Yung first ang tawag nila yung parang yung walang taba. Then after yung pinaka dulo merong parang itawag nila dito is isishin. Mukhang tawag sa atin. May tawag din yan. Hindi ko masyadong familiarize yung cuts sa Pinas na po. So, ang maganda lang po kasi niyan, mas malasa po yung ganyan. Tsaka hindi po siya, antag nito, parang chewing gum na po. Pagka ganun, pwede naman yung pong gamitin yung ganito, yung martilyo, pang kusina. Yan, mga Chinese po, parating may mga ganyan. Para po, lumambot yung karne na po. Mabasag-basag, ano po yung himay ng karne. Lalo na po kung may mga bata pang may maliliit pang bata na po. Inano ko lang pong gamitan ng ganito. Kasi minsan hindi pa nila masyadong malunok or mas manguya na po. So, maganda po yung ganyan. Itong lulutuin natin is naluto na natin ito dati. So, ayan. Yung mga bago lang pong tenderizer yung lemon, no? So, lalagyan natin yan ng lemon. Ayan. Mas mabango pa siya. Mabango po yung lemon. Ayan. Tinamad akong lagay yung tripods. So, lemon lang muna ilalagay natin. Linisan ko po yung yung oven po. So, ako po pagka ganyan yung magdamagan pong lalagyan ko ng baking soda with vinegar na po, tsaka salt. Minimix ko po yan. Tsaka dishwashing. Para mag-penetrate po siya. Dapat 24 hours siyang nakababad na ganyan. Huwag naman sobra. Basta lang mag-penetrate dun sa mga pagka kayo nag-oven. May mga mga sauces na medyo nahuhulog dyan po. Yung nagda-drop in sa So, yan po yung ginagawa ko. Tapos po gagamitin natin yung kitchen paper na pangpapahid dyan. Kasi nakukuha niya yung mga oil. Yan. Maganda pong bago nyo lilinisin minsan, ito muna, na-absorb niya po talaga yung excess oil nung mga something na lilinisan niya po, no? So, pag wala po kayong ganito, nasa probinsya, pwede din po yung dyaryo. Yan.
Kaya ako, hindi ko po tinatanong yung mga dyaryo kasi ginagamit ko din po yun sa paglilinis. Ayan. So. Ouais. D'accord. Ayan. So, lahat yung mga anong yan, aanahin natin, lilinisan natin. Ayan. Ayan po. Okay, medyo malinis-linis na ng konti. Balik po tayo dito. Medyo mainit po today. I mean, ayan. So, gusto ni Frank ihawin daw namin tong pork. So, iibay natin yung... So, buti na lang po pag ganyan, hindi pa ako decided ko anong gagawin. Lalagyan ko muna ng kalamansi na po. So, pagka iihawin kasi, iba din po yung natin, lalagyan natin ako. So, lalagyan natin siya ng ibang ingredients. So, depende po sa gusto nyong ingredients. So, lalagyan natin siya ng herb de Provence, no? So, lang yan, thyme, tsaka rosemary na dinigdig. Actually, pwedeng gawin natin yan pag marami po tayo sa garden na ganyan. Pwede natin i-dry tapos tayo nilang gagawa. Tapos ako po, pag nagba-barbecue, I usually put mustard na po. Yun. Iba po kasi yung niyan, yung lasa niya na naibibigay sa barbecue, kahit na po yung sa steak, yung nag-steak kaming sa sa kawali lang na po. Yung mustard kasi parang nagkakaroon ng this smoky taste na po. Masarap po siya. Medyo maanghang din kasi siya. So, kung nilalagyan ko po siya ng ganyan. So, lalagyan natin ng konting curry para may bumiyahe tayo sa India. Yan. Ito pong curry na to, marami pong klase ng curry na po. May curry na lang talaga, mild, meron. Ito pong binili ko is more on po siya, medyo siya, maanghang talaga. So, lalagyan din natin ng toyo, usually. Ayan, toyo, fish sauce. Ayan. Fish sauce. Soy sauce. Yung typical na sa atin na po. Mas magandang i-marinate nyo ng matagal, mas malasa nyo po. Mas matagal nyo pong i-marinate, mas malasa po yung baka pag madamihan talaga, dapat medyo pa lang, pinagabihan pa lang. Yan, lagyan ko ng ketchup kasi yan po ay magka-caramelize. Kasi medyo may sweetness yung ketchup. Kung ayaw nyo naman ng ketchup, pwede naman tomato sauce. Yan. Lalagyan natin ng, meron pa akong grounded na garlic. Pwede naman po yung garlic na raw na po. So, medyo busy kasi si Manay at marami po kaming ginagawa sa labas. Tapos, parati na po akong may grounded na ginger na po. So, lalagyan din natin siya ng grounded na ginger. So, i-marinate lang natin siya. Kung gusto nyo medyo maanghang, lagyan din nyo ng maanghang na po. So, siyempre, wag natin kakalimutan yung olive oil. Pag wala pong olive oil, okay lang po yung oil na normal natin na po. So, yan. Quick lang yan. Quick marinate. Pero po, masarap po yan. Manalo yan. Lalo na kung may taba-taba. Palaban na naman ang kain natin yan. Ayan. So, isa-set aside natin yan. Mamaya barbecue natin yan doon sa likod. Doon po tayo sa may garden. Sa po natin, medyo nagdudumig. Parang basa siya. So, ang gagawin po natin ay aanin ko po ito ang tawag nito. Kailangan na natin gawin ng paraan kasi mabubulok yan. So, yun. Pwede natin ilagay sa rep or ilalagay na natin. Ibabalatan na natin po. At ilalagay na natin. Ko na po siya. Ipo-frozen ko na po siya na. So, medyo ang kalabasa po ay napakatigas. Talagang papawisan ka na. Papawisan ka talaga pagka ano mo siya.
Parang may kumagat eh. Parang lumabas lang ako. Parang may alimon. Parang makit sa ulo ko. Ang alimon. Kasi yung manok, kahit saan pumupunta, medyo may alimon po sila. Pero hindi na ganun kadami. Nung dati talaga pumunta ko dun sa nung bakasyon kami. Hindi kasi nalinisan araw-araw. Yung alimon matindi. 3 lang yan. Ano pag madami siguro. So, kailangan ko talaga mag-research Nag-research na ako naturally kung paano tanggalin. Pero, sabi ni bro, ni ka-farmer bro, ni ka-bono, paliguan ko daw na may clothes. Ewan ko lang. Hindi ko pa na-try kasi. Sabi niya, hey, paliguan mo. Talagang basang-basa daw yung manok. Hindi ko pala alam yung mga rooster na panabon. Pinapaliguan pala yun. Kasi alam naman tayo. Nakalimutan ko lang si Papa nung nagsasabong siya. Pero yung mga rooster na pang derby, kasi yung in-laws niya, yung brother-in-law niya yata, nag-ano po siya, nag-ano ng manok. Nagpapaalaga ng manok na pang ano po, pang derby. So, yun ang sabi niya sa akin. Kasi syempre, yan. So, pwede natin itong anuhin at pakulaan natin to, bibigyan natin sa manok natin. Po. Yung balat pala, aanin natin, nalagay natin sa basurahan. Ito, tatabi natin, bibigay natin sa. Ang dami pa po. Ang dami. Ang hirap po lang po. Talagang, hindi ko na siguro isusulat ano nito kasi medyo talagang mahirap siya. Lalo na pag ang laki. Talagang kunin ko kasi yung buto. Gagawin ko po. Yung sa may likod namin, parang ano yun eh, forest. Pag ano na, spring, iwawasak natin doon para meron pong mga ano doon nakatira, parang ano sila, wala silang nag-squat lang sila, no? Marami din pong mahirap dito sa bansa. Magtira po sila doon, meron po silang caravan, so at least pagka bunga meron silang ano na po, ayan, wala na matanggal nito ah. Yan, mahirap talaga. Ingat po kayo sa kutsilyo. Ako po kasi maraming klaseng kutsilyo, no? Ayan. Tanggalin natin yung ayan, yung buto. Ayan, dahil buto. Pwede rin siguro kainin yun. Bibilid natin, no? Ayan, dahil buto. So, ito, ibibigay natin sa manok yung ano po. Yan, pwede nang lutuin natin. Yan, so, pwede pakuluan natin yan sa maliit na kasi ano din yan. Masasarapan din sila niyan, di ba? Yan, pangalan natin yung buto. Tapos itong mga fiber na to, pwede natin ibigay sa manok. Rich in vitamin A siya, no? At nang nagkukulay, maganda sa ating katawan. May makati talaga yung parang may insekto dito sa may tenga ko, ah. So, ang dami natin nakuha ng pisog. Pisog tawag dyan sa Bicol. Pisog. Buto. Ulala. Para makati talaga. Yan. Yan. Sa manok. Ito. Pagtatanim. Itong bulok. Pwede pa yan. Ayan.
Ugasan natin yan. Pwede nating ipa-dry. Pwede natin siyang... Pwede kayo nating ano yan. Yung... parang masarap yan, diba? May bibiling ganyan ng bata ko eh. Ang ibang... Yan, lagay natin dito. Yung dulo kasi parang... maano siya. Malambot na po. Lumambot. Ewan ko ano nangyari. Bigyan natin sa manok. Yan. So, ayan. Papakulan natin to. Huwag naman masyadong kulong-kulo. Pwede natin, kalabasa na po. Kayun po siya sa labas. Ayun. Ayun lang sa labas. Busy po siya sa paggupit, pag-trim ulit ng labas namin. So, I mean, pag po tayo dito sa kusina kasi alas 11 na. So, nagugutom na daw siya. So, hindi ko pa rin tapos anuhin yung kalabasa. Palatan. So, gawa lang tayo. Gagawa po ako ng salad kasi barbecue po tayo. Maganda pong partner. Para sa akin, maganda po yung partner nung... Dito po kasi mahilig sila sa cold dish na po pag mainit. Ganon. Tayo, syempre, nung una po nanibago ako, syempre tayo puro hot meal tayo na po. Bihira yung talagang salad, no? Hindi parang sa... Yung normal na middle class ng sa Filipino po, lalo na kung puro po tayo, how are you? Rechampot first to talera. Joke. Di ba po tayo, sanay po talaga tayo sa hot meal na po. So, ayan. Ito, anuin ko lang po yan. Lalagyan natin ng konting yung natin, yung salad natin. Ikukook po natin to. Tapos mamaya mag-roll tayo ng tawag nito, ng sibuyas na po. Yun nga yung sinasabi ko, yung sa atin po nung hindi po tayo sanay sa cold, yung mga rice salad, yung parang pangmayaman lang yung mga ganon. Mahilig po sila yung mga European sa salad, no po. So, pero tayo na-adapt na natin ngayon kasi kahit nga sila mama, bumibili na po sila ng mga salad na po ng dito tawag ay Batavia, no po. So, mga lettuce, ganon. So, meron na rin. Pero hindi talaga everyday na natin yung salad, no po. So, dito kasi sa France, usually in the pagka summer, puro salad po sila. Puro cold meal na po. Pila po talaga yung pag summer na po. So, meron po silang tawag dito, carrot rape. That's carrots. Dami po nilang klaseng mga salad. So, tayo may natira po tayong rice. So, isasalad po natin yan. So, magyan natin ng konting ng olive oil na po. Kami po olive oil lagi. Dami-damihan pala natin yung chorizo. Parang kulang. Sibuyas. Yung sibuyas dito, maraming klase na po. Pero ito, gusto ko po siyang gamitin. Yung sibuyas na ganito. Tawag po dito ay shallot. Shallot. Tapos yung pinag-anuhan niya, minangtakian, yan po yung lalagay natin. Para malasa. Tapos medyo may kulay na pula na po kasi yung chorizo po dito ay hindi matamis. Spanish chorizo po siya. So, magdadala po tayo sa Pilipinas kasi pinampapail yan nito. So, yun po yung mga bili nila. Chorizo, Nutella, honey. Yan. Magdadala po tayo yan. Mag-iimbak na tayo ng konto. Yan. Papa. Yung ingredients natin. Lalagyan natin ng cucumber. Lalagyan natin ng ano po. Siyempre ng rice, no? Kasi saladory ang tawag dito na po. Aanin muna natin yan. Parang magsasanag ka, no? Medyo durug-durugin yan. Parang, ganun ba natin natin? Yung parang magsisinangag ka ba?
lalagay natin yung ito. Pwede na natin pong lagyan dyan ng asin ng konti. Tapos, yan. Tapos ng vinegar, kasi kailangan natin ng vinegar na po. Where is the vinegar? No, walang vinegar. Nasaan na ito? Ayun, sa likod. Nasa likod. Pinapartner po nila yan. Olive oil, tsaka ako laging apple cider na po. So, yan. Nalagay na natin dito. Kita ba? Yan. Yan. Pwede po ito sa beach, no? Pag nag-beach po tayo sa Pilipinas na po. Kailangan pala magawa natin ito minsan sa Pinas. Para maiba naman. Kasi barbecue naman lagi sa pag nag-beach. Lalagyan natin ng mais. Yan. Lahat naman ng ingredients na nilalagay natin is meron tayo sa Pinas na po. So, hindi lahat ng mais lang yan. Yan. So, pwede po natin lagyan ng, pag gusto nyo rin yung yung ito. Baka kasi ang kuko ko kaya medyo hirap ako sa so tapos ito ako po medyo tatanggalan ko lang ng konting balat, pero pwede namang hindi tanggalan ng balat. Tapos yan, para merong something crunchiness. Sarap din po yung cucumber na po. Yan, pwede po tayo magtanim yan sa Pinas din. Si ka-farmer, si brother, dati meron po siyang ayan, cucumber na po. Tapos lalagyan natin ng tomato. Ayan. Ito yung hinarvest namin kahapon. Ayan. Ano lang natin. Medyo pili natin yung medyo laki-laki. Hiwaan lang natin siya ng konti. Itong gamitin natin na may girigidi. Yan. Parang magulo ang ating camera. Yung zoom ko kasi po, nagluloko na. Yan. Magulo lang ating wala natin ng tuna. Yung tuna po dito ay binibili ni Frank is laging na nature na walang oil na po. Yan. Ang mahal po dito ng tuna, yung kahit nakalata. Nako, mahal po siya. Yung 3 lata 5 euros po siya, no. So ewan ko sa Pilipinas yung central tuna, parang mahal na rin. Yan, so ganyan lang po siya. So, pwede natin lagyan mamaya ng avocado. So, mamaya na natin lalagay yung avocado. Kasi yung avocado po, nag-iitim siya pag medyo matagal na. Ayan, ready na po tayo. Ayan na yung ating pang sa ating tag nito, barbecue. So, easy. And pwede pong imbakin, pwede pong lagay sa ref, at pwedeng mamayang hapon or mamayang gabi na po. I-film yung natin, barbecue. Please, kasi sunod. Ayan na siya. Medyo mausok. Naglolo ko po yung camera ko. Ayan. So, pagkahoy po yung gagamitin nyo, you have to make the fire earlier na po. Mga siguro 1 hour and a half bago siya magbaga na po. So, yan. Pagka alam niyo luto na, nagtutubig yan. Pag wala ng dugo, luto na yan.
Yan, yan mo, iba na yung, yan, parang, ang ano niya is parang ano na, what's this? Oil na po. Yan, luto na yan. Yan, sasarapan na naman tayo ng kain ito. Yung isa doon, gutom na. Yung si Frank, gutom na si Frank kasi nag-ano siya, nag-gardening siya. Gutom na. Ang gulo na ng ano ko. Hindi ko alam kung ba't nangyayari. C'est prêt? Oui, oui, j'arrive. Il y a un truc, c'est que du coup, tu vas couper la chip là. C'est quoi? Tu vas être content, tu fais. Ina na. Sarap. Sarap na sarap si Frank. Tu vois, regarde. Ça. I'm going to show you something. Attends, I'm going to show you something. C'est ça? This one is Lola Eyes. Timmy. Eto. Did you find the right wife? Quoi? Did you find the right wife? The right wife. Let me think. I'm going to eat first, I'm going to tell you after. Okay?